Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, who created us in His image and likeness. For He is holy, He is just, He is righteous, He is amazing, He is awesome, glorious, magnificent, Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Almighty God, the Alpha and Omega. And I'm thankful also to Jesus Christ, the Messiah, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty God, that gave His life for us. He is our example. Jesus Christ, when He was in this world, He lived a life pleasing to the Almighty God. And He's the only way, the truth, and the life. So kung ano ang ginawa ni Jesus dito sa mundo, yun ang gagayahin natin. Jesus Christ was poor when He was in this world. But now, He's seated at the right hand of the Almighty God. He's the coming King. Since we are His friends, He wants His friends to reign with Him in His kingdom that will never end. To be with our Father. Because we are the inheritance of our Father, and our Father is our treasure. And I thank the Holy Spirit for He lives in our hearts. He's always guiding us, reminding us of the words of our Father, the teachings of our great teacher, Jesus Christ, the Good Shepherd. So last time we read Deuteronomy chapter 6. Yung greatest commandment ay ang mahalin si Almighty Father. Magkaroon tayo ng fear sa Kanya. Dahil pag may fear tayo sa ating tatay, may kasamang respeto yun at susundin natin siya. Yung Kanyang statutes, yung Kanyang commandments. Kasi lahat ng mga ituturo sa atin ni Almighty Father, lahat ng commandments niya, it's for us. Para ma-inherit natin ang Kingdom of God. Kaya kung susundin natin ang mga utos sa atin ni Almighty Father, magkakaroon tayo ng abundance for all eternity. Nung time ng mga Israelites, abundant sila sa kanilang land. Dahil kung susundin nila si Almighty Father, they will live in harmony and they will multiply greatly dahil yon ang promise sa kanila ni Almighty Father dito sa Old Covenant. Nung pinanganak si Jesus and He started His ministry, and His ministry ended when He was crucified on the cross. Pero that's the culminating point na nag-start na ang New Covenant. Ang New Covenant ay masasave tayo by the blood of Jesus Christ if we have faith in Him. Gaya ng sabi ng tatay natin, believe in Jesus Christ. For He is the only begotten Son. And whatever Jesus says, sundin natin. Dahil, bago pa man create ang mundo na to, kasama na ni Almighty Father ang ating Savior. Kilalang kilala ni Jesus Christ si Almighty God. And faithful and true si Jesus kay Almighty Father. At saka dito sa verse 4 ng Deuteronomy chapter 6, the Lord our God, the Lord is one. Kaya dapat mahalin natin siya with all our heart,
with all our soul, and with all our strength, na sinabi din ni Jesus Christ sa Mark chapter 12 verse 30 to 31. Dapat yung heart natin ang mabago from head to toe. Dahil yung circulation ng blood natin from head to toe, kaya tayo merong kuko, may buhok, dahil tama ang circulation ng dugo natin. Because of the heart, yun ang nagpapump. Bibigay ng dugo sa brain hanggang sa toe natin, toes natin. Kaya sometimes, yung heart, no, pag pinakinggan mo yung heart mo, hindi, may mga logic na hindi mo ma-explain, pero yung heart mo, alam ng heart. Ang galing ni Almighty Father. Kaya heart, our Father created us in His image and likeness. Yung heart ni Almighty Father, yung pagmamahal niya sa atin, it's magnanimous. And then, dapat ituro sa mga anak yung pagmamahal kay Almighty Father, at dapat may takot tayo sa Kanya. Para yung mga anak naman, tsaka yung mga apo, mabless din ni Almighty Father. Ilagay din sa isipan, no? Kaya nga may frontlets between your eyes. Ano yung between your eyes? Utak. Bind them as a sign in your hands. So sa gawa, gagawin natin. At saka sa utak, ilagay natin. Pati na sa mga kapaligiran natin, no? Doorposts, kahit saan tayo tumingin, dapat yun ay magpapaalala ng kabutihan ni Almighty Father para sa atin, kahit saan tayo tumingin. Literal, no, na nakasulat, or metaphorically speaking, figuratively speaking. Pero pag disobedient, anong mangyayari? Pag kinalimutan natin si Almighty Father, anong mangyayari? Paparusahan tayo. You shall not go after other gods. Ibang mga Diyos-Diyosan, mga false deities, false gods. Dahil isa lang ang Diyos natin, ang Creator natin, si Almighty Father. It's Jesus Christ, exalted ni Almighty Father dito sa heaven and on earth. Binigyan ni Almighty Father si Jesus Christ ng authority in heaven and on earth. Kaya nga si Jesus Christ ang may book of life. Siya ang nagsusulat, siya ang man clothed in linen with an inkhorn. Kaya dapat wala tayong ibang i-worship. Kahit pa sabing santo yon, or nung nabuhay sa mundo na to, mabait siya na tao. Walang taong mabait. Ang mabait lang ang tatay natin. Yun ang sabi ni Jesus. At si Jesus never siyang nagkasala when He was in this world. And we shall never tempt the Lord God. No? Gaya ng ginawa ng mga Israelite. They tempted the Almighty Father. Laging susundin ang commandments, testimonies, and statutes. At laging gawin ang righteousness at ang maganda sa paningin ni Almighty Father. Ano ba yung mga magaganda sa paningin ni Almighty Father? Ano ba yung mga righteousness? Yung mabubuting gawa, ang mahalin natin ng ating mga kapwa-tao. Dahil pag mahal natin si Almighty Father, sumusunod na lahat yon, pagmamahal sa kapwa-tao, pagrespeto sa kapwa-tao, dahil nirerespeto natin yung tatay natin.
Dahil mahal natin ang tatay natin, mamahalin din natin ang kapwa-tao natin. Dahil kung mahal lang natin ay si Almighty Father, tapos yung kapwa-tao natin, hindi natin mahal, hipokrito tayo. Dahil ang tao, created in God's image and likeness. Kaya gusto ni Almighty Father, mahalin din natin ating mga kapwa-tao. Irespeto natin. At pag magtatanong ang mga anak kung sino si Almighty Father, bakit kailangan sundin ang kanyang statutes, ang kanyang commandments, dahil tayo ay slaves to sin. Pero sino ang nagpalaya sa atin sa kasalanan or sa pagiging bondage of sin and shame? Si Jesus Christ, the only begotten Son, na padala ni Almighty Father. So kahit na Deuteronomy ang binabasa natin, pwede natin to ibanggit na kasali sa New Covenant or sa New Testament. Dahil kaya nga merong Old Covenant, dito gumagawa si Almighty Father, pinapakita niya, example lang ang mga Israelites. And sa New Covenant, lahat na tayo. So, nagko-complement, no? Yung Old Covenant sa New Covenant, walang discrepancy. So paglilingkuran natin ang tatay natin, ang tunay na trabaho para kay Almighty Father ay ang gumawa ng righteousness. Napakahirap gawin nun. Madali ang ibang mga trabaho, architect, engineer, doctor, lawyer. Pero yung righteousness, mahirap gawin yon. Kasi, yung mga doctor, pipili sila. Ano bang bibiliin nila? Magaling ba sila sa pagiging doktor? Or hindi sila maniningil? Or nang malaki? Or mamahalin ba nila ang kanilang kapwa-tao? Or pera ba ang kanilang pangungunang pangangailangan? Ano ang gagawin nila? So, mahirap gawin yung righteousness. Or example, yung mga lawyer, mga example. Tutulong ba sila sa mga mahihirap? Or ang i-assist lang nila ay mayayaman? Napakahirap gawin yun. Mamimili ka eh. O yung architect naman, mahal ang singil ng mga architect. Ang engineer, mahal ang singil. So, tutulong ba sila sa mahihirap? Hindi ba sila manloloko? Hindi ba nila gagawing substandard ang mga items na mga gagawin nila? Mas mahirap gawin ang righteousness. Yun ang real work para kay Almighty Father. At ang sweldo ron ay ang treasures in heaven. Store up treasures in heaven. Hindi monetary, but treasures in heaven. Yung validation ni Almighty Father. Yun ang ating dapat na focus. So yung mga doktor, nahihirapan sila dahil nga malaking pera. Pag nag-o-opera sila, kailangan nila malaking pera. Minsan nagdadasal sila, sana may maoperahan ako. Ganun yung mga doktor. Sana may maoperahan ako ngayon. Sana may sakit ang mga tao para may maoperahan. Or sana magkaroon ng kaso yung mga lawyer naman. Sana, or mga attorney, sana may kaso, no, para magkaroon ako ng pera. Kaya pag nagpunta kayo ng ospital, di ba? Very maganda yung environment sa ospital. Ano lang 'yan, panakip lang 'yan. Ang totoo nun, madumi talaga yung ospital. Literally and figuratively speaking. Dahil pera-pera doon, no? Dito naman sa Deuteronomy chapter 7, for recap,
chosen people, ang mga Israelites. Anong ibig sabihin ng Israel? Anong ibig sabihin ng Israel? Ibig sabihin ng Israel ay man who struggled with God and man and prevailed. Man who struggled with God in this world and prevailed, no? So tayo, kasali tayo doon dahil nag-struggle tayo dito sa mundo na to at magpe-prevail tayo because of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ is victorious. So pag sinabing Israel, pag sinabi ni Almighty Father na Israel, it's not just the people of Israel, but the people who trust the Almighty God and Jesus Christ. Yun ang real Israel. Chosen people. So nung time na to, small sample lang, they should cast out many nations. The Hittites, Girgashites, the Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and the Jebusites. Sa ngayon, sino tong mga i-cast out natin? Hindi na tao ang i-cast out natin. Ang i-cast out natin ang ating pride. And ito mga Hittites, Jebusites, Girgashites, mga giants ito, malaking tao to. So, ang mga kalaban natin ngayon ay hindi tao, kundi mga trials and tribulations. Ang lalaki ng mga trials and tribulations natin. Dapat ma-overcome natin yung mga tao na nag-i-influence sa atin to do bad things. Dapat ma-overcome din natin yun, no? So, bakit 7 nations ito? It's a complete number yung 7. Yeah, 7 nations greater and mightier than you. May pinagdadaanan tayo. Greater and mightier than us, but our Father is mightier than these people. Ang sabi ni Almighty Father, destroy them, utterly destroy them, conquer the land. So tayo, i-destroy natin yung pride natin, yung ego natin. Yung wickedness natin. At huwag makikipag-intermarriage sa mga wicked people. Sa mga Girgashites. Huwag tayong makipartake. No? Kung i-apply natin ngayon, we should never partake in wickedness. Dahil pag nakipagsali tayo sa wickedness, tuloy-tuloy na yun eh. Mahawa-hawa na. Tumatalon ang wickedness, ang evilness. Nakakahawa. Kaya ang daming mga ABC genders ngayon. Ang daming confused sa kanilang mga gender or sexuality ngayon. Dahil itinuturo sa mga bata at ang daming mga people who unalive themselves. Even the teenagers or mga bata, 14 years old, as young as 14 years old, no? Bakit? Nakikita sa media, sa social media. Akala nila may reincarnation, it's a trap of Satan. So dapat focus tayo kay Almighty Father and Jesus Christ, read the Bible and teach your kids about the goodness of our Father. Ano pa? Destroy their altars, break down their sacred pillars. Ano ba yung mga sacred pillars ulit? Obelisks, yung totem pole, yung Aztec na mga structure, yung usually nasa museum, no? Itinatago pa sa museum. Ano pa yung sacred pillars? Yung nasa Vatican, that's a sacred pillar. Yung obelisk. Bakit meron ganun ng Vatican? May obelisk na sacred pillars ng mga pagans. Alam na ninyo kung bakit meron silang ganun.
and cut down wooden images dahil nga sila ay they worship kahoy, semento, bakal. Basta makakita lang ng korteng tao, sasambahin na. Uy, korteng tao to, lumabas sa dingding. Sasambahin na. Ba't ganon? O yung kahoy tumubo, nagkorting tao, sasambahin na nila. Yung tapayan, yung takip ng may lumabas lang na mukha ng korting tao doon. Sinamba na, i-display natin, sasambahin natin yan. Sino yan? Hindi ko alam kung sino yung sinasamba nila. Pare-parehong itsura. Iniba lang korte ng buhok, ang damit. Pare-parehong itsura. May balbas, mahaba. Bakit laging mahaba ang buhok? Ano bang mga meron dyan? Ermitanyo ba? Nakalagay sa Bible, sa New Covenant, nakakahiya sa mga lalaki ang mahaba ang buhok. Kaya si Jesus Christ, maikli ang hair niya. Si Almighty Father, maikli ang hair niya. Walang mahabang buhok. Ang mahaba lang ang buhok ay si Samson sa Bible at si John the Baptist dahil they're both Nazarites. Si Jesus Christ is a Nazarene because he was from Nazareth. Ngayon, recap din, nabalik tayo dito sa Deuteronomy chapter 7. Si Almighty Father, mahal niya tayo. Yung promises niya, He fulfills it. Yung promise niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Sa ngayon, di natin alam, no? Baka may lahi tayo ni Abraham, Isaac, and Jacob. Pero kung wala man tayong lahi ni Abraham, Isaac, and Jacob, surely, lahi tayo ni Noah. Hindi lang natin alam kung kay Shem, kay Ham, or kay Japheth. Dahil halo-halo na ang lahi natin. Originally, saan tayo galing? Nung bumaba, yung tumigil yung flood, nag-subside na yung flood, tumigil na yung rain. Doon tayo galing sa Mount Ararat, no? It's near Turkey. Originally, okay? Kaya wala makakapagsabi sa atin, o taga dito ko, dito. Hindi tayo taga dito. Hindi taga dito yung naninuno nyo. Ha? Originally, saan tayo? Galing tayo kay Almighty Father. He created us. Kaya, pag sinusunod natin ang tatay natin, maraming blessings ang ibibigay niya sa atin. Mamahalin niya tayo, ibe-bless niya tayo. Pati na, yung the fruit of the land, yung grain, yung wine and oil. Hindi tayo kukulangin. Kung sa ngayon i-apply natin, hindi tayo kukulangin. At hindi magkakasakit. Kaya hindi natin dapat i-worship or serve saints dahil that will be a snare to us. Ano ba yung mga saints? Actually, lahat tayo saints, no? If we trust the Almighty Father and Jesus Christ, lahat tayo saints. Kasi, pag umuwi tayo kay Almighty Father, tayo ay mga hosts in heaven. Heavenly hosts. Pag nakauwi na tayo sa tatay natin. At mas mataas ang rango natin kaysa sa mga angels. No, nabasa natin sa New Covenant. We will judge angels. First Corinthians chapter 6 verse 3. Do you not know that we shall judge angels?
how much more things that pertain to this life. Tuloy natin yung recap. So si Almighty Father nagawa ng great wonders and signs. Up to now, yung mga bagay na na-experience natin, and it's not magic, no? Gumagawa si Almighty Father ng way para yung mga prayers natin ibigay sa atin, i-bless niya tayo. Hindi yun jaran, magic, hindi ganon. Unti-unti yun. Sometimes, may mga bagay tayo na pinag-pray na nakalimutan natin, na ibinigay na sa atin ni Almighty Father, nakalimutan natin magpasalamat. Aminado ako, nakalimutan ko magpasalamat. May prayer ako, binigay ni Almighty Father. Nakalimutan ko, feel ni Almighty Father because He's faithful. Tayo lang hindi faithful. Kaya kahit late, magpasalamat tayo kay Almighty Father. So nakalagay ito, moreover, the Lord your God will send the horn among them until those who are left who hide themselves from you are destroyed. You should not be terrified of them, for the Lord your God, the great and awesome God, is among you. Hindi tayo dapat matakot. Ang tatay natin, laging nangunguna sa atin, no? He goes before us. Siya muna, chine-check niya muna lahat. Para pag tayo ay dumaan, maayos. Ibinigay na sa atin lahat. Conquer it, subdue it. The Lord your God will drive out those nations before you little by little. Dito. You will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field come too numerous for you. Iniingatan ni Almighty Father ng anak niya dito sa verse 22. Dahil hindi lahat ng mga kalaban ng mga Israelites tatanggalin. Kasi pag tinanggal lahat ni Almighty Father yung mga kalaban ng mga Israelites, marami ngayong mga animals, lions, tigers, snakes, ano pa ba yung mga animals na panther, yung mga carnivorous animals. May tendency na pwede nilang patayin ang mga Israelites kung wala ng mga tao. Kaya unti-unti ni Almighty Father tinatanggal yung kalaban, hindi agad-agad all at once. Kaya kasi nga si Almighty Father, may time frame siya, tine-check niya muna. Kaya nga tayo, pag nagpe-pray tayo, hindi agad-agad binibigay sa atin ni Almighty Father kasi may mga inaayos pa siya. Hindi natin kakayanin. May mga trials pa na dapat ayusin ni Almighty Father para makaya natin. Lest the beasts of the field become too numerous for you. Binabalanse ni Almighty Father. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho. Nagpe-pray ka, nag-apply ka ng trabaho. Pero hindi ka pa natanggap. Bakit? Doon sa trabaho na yon, baka may mga away sa'yo. Kaya tatanggalin mo na ni Almighty Father yung kalaban mo o yung mga away sa'yo bago ikaw ngayon matatanggap sa trabaho. No? Example yon. Kaya dapat burn the carved images of their gods with fire. Sunugin. Tanggalin natin yung mga carved images, molded images, yung mga bagay na hindrance sa atin para makapag-worship and obey our Father. Yung mga bagay na pinangahawakan natin, no? Yung mga bagay na dun tayo nagde-depend. Tanggalin natin yun. I-share ko lang yung dati yung aking dream. When I was 11 years old, alam ko na, share ko na ito, na nasa cave, no? Doon sa cave, maraming tao, pero bawat isa sa cave na yon nakahawak sa isang
statue. Ako rin, nakahawak sa isang statue. Nasa cave kami. Nakahawak ako sa statue. Tapos pagtingin ko sa mga paligid ko, bawat isang tao nakahawak sa statue. And then, dun sa ilalim ng statue, pag ganun kasi yun, parang mound. Tapos may statue rito, may mound dito. Tapos dito sa ilalim, water. Akala ko malalim yung water. Kaya nakahawak ako sa statue. Nakayakap akong ganun sa statue. Yung mga kasama ko rin sa cave, sa aking dream, nakayakap din sa statue. Tapos may narinig akong boses, let go of it. Bumitaw ka. Bitawan mo yan. Sabi ko, Lord, mamamatay ako, malulunod ako pag binitawan ko to, Lord. Ayokong bitawan to, Lord. Bitawan mo, niniwala ka sa akin. Bitawan mo. Lord, hindi, mamamatay ako, malulunod ako. Bitawan mo yan. Magtiwala ka sa akin. Nakayakap ako sa isang statue. Kasi nga, ganun siya, Tapos nandito ako. Ito yung statue. Nandito ako. Tapos mound siya. So, bawat tao may mound na semento ba yun? Or lupa. No? Tapos may statue. Tapos sa ilalim, maliliit lang na parang island. Ganun maliliit. So, Lord, pag binitawan ko to, malulunod ako. Hindi, let go of it. And then yung water, kasi nga, akala ko malalim yung water, malulunod. Nung bumitaw ako sa statue, ay mababaw lang pala. Ngayon, nakita ako ng mga kasama ko dun sa loob ng cave. Mababaw lang. Sige, bitaw kayo. Bitawan nyo. Hindi kayo mamamatay. Dito kayo sa water. Tayo lang kayo. Let go of the statue. Tapos yun yung dream ko, na nag-let go na rin yung mga tao nung makita na nakatayo ako sa water. Water symbolizes the Holy Spirit. Yung dream ko laging may water, kasi water symbolizes Holy Spirit. Tapos, nagbitaw na lahat ng mga tao, and tuwang-tuwa kami na hindi pala kami mamamatay. Nag-let go kami, hindi na namin hinawakan yung statue. Yun yung dream ko when I was 11 years old, na up to now, natatandaan ko. So alam ko yung ibig sabihin na hindi tayo dapat humawak sa mga bagay dito sa mundo na akala natin makakapag-save sa atin. Hahawak tayo, magtitiwala tayo kay Almighty Father. It's a voice. You will hear a voice. So, basahin na natin ito, Deuteronomy chapter 8. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe it, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. Lahat ng commandment, sabi ni Moses, na sinasabi niya, na binigay ni Almighty Father, to relate to the people, be careful to observe para you may live and multiply or increase in number. Kasi pag increase in number, gusto ni Almighty Father ito, na dumami ang mga tao. Sino lang ang gusto lang umunti ang mga tao dito sa mundo? Yung mga selfish and greedy people. Kaya nga, pinopromote nilang planned parenthood or responsible parenthood. Gusto nila ng gumamit ng mga, ano ba tawag doon? Contraceptives na nakakasama naman sa katawan ng mga tao. Even the rubber, Dahil yon ay plastic yon. May effect sa katawan ng tao yon, hindi lang nila divulge ng mga tao ang effect. Imagine skin mo, tapos dumidikit yun May chemical yun. Ang gusto ni Almighty Father, increase in number tayo dahil marami pa sa heaven na flames of fire na kailangan maging tao.
Dahil gusto ni Almighty Father, i-share yung kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, sa mga creations niya, sa mga flames of fire. Gusto niya maging tao lahat. And go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. At saka, alam niya ba na malawak ang lupa dito sa mundo? Konti pa lang ang tao. Dahil kung i-check mo, ang daming mountains, ang daming mga hills, ang daming mga plateau na walang nakatira. Bakit ganon? Tapos gusto nyong kontian ng tao. Bakit? Kasi nga, greedy ang mga tao. Gusto ng mga mayayaman na sila lang ang mag-control ng pera. Dahil sila ay greedy. Yung resources, yung pagkain, gusto na sila lang ang mag-enjoy, mag-benefit. Verse 2, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness. So from the time that they were in Egypt, from Egypt up to Sinai, 2 years silang nag-stay sa Sinai, sa wilderness of Sinai. And then, yung the rest na 38 years, paikot-ikot na sila sa wilderness. So 40, it's purging. Tinatanggal yung mga impurities. Sino ba yung mga impurities? Yung mga tao na hindi nagtiwala kay Almighty Father, they died in the wilderness. So it's a impurities yun, no? Metaphorically or figuratively speaking. Mga hindi nagtiwala kay Almighty Father. To humble you and to test you. Palagay dito. Para kayo ay magpakumbaba. Hindi lang to remove impurities, but to humble the people and to test the people. Kasi si Almighty Father, ayaw na niyang mangyari yung nangyari nung time ni Lucifer na nag-rebel against the Almighty God. Kaya ngayon, 1/3 ng mga angels sumama kay Lucifer. Sino ngayon ang papalit? 1/3 of the total population of the world since the world began. Mga tao, tayo. Nakalagay sa 1/3 will call me. Ano nga yun? Sa numbers na kakalimutan ko. Zechariah, no? Huwag natin kalimutan. Kakalimutan ko eh. Ako lang naman nanonood dito. Natutulog na naman ako. Ba't ganun? Zechariah chapter 13 verse 9. Hindi natin, may mga tao na hindi nila nabasa ito. Kahit nagbabasa sila ng Bible, na overlook nila. Hindi natin alam kung bakit. I will bring the 1/3 through the fire. Will refine them as silver is refined. Tayo nire-refine tayo ni Almighty Father. And test them as gold is tested. They will call on my name and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. So makikita natin, 1/3 yung mga fallen angels, no? Natanggal sa heaven. Tinapon. Sino ngayon ang kapalit? 1/3 naman ng mga tao ang dadalhin ni Almighty Father. Magkakaroon ng reward. So ngayon lang ako nakaliwanagan, no? 1/3. May kapalit pala 1/3 din. Ang galing ni Almighty Father. Lahat nasa Bible. Kaya tinetest tayo. He is humbling us to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Up to now, our Father is testing us to make us humble and to know what's in our hearts. Ano bang nasa hearts natin? Si Almighty Father ba or the things in this world? Si Jesus ba? Kung mamahalin natin si Jesus, minahal na rin natin or minamahal na rin natin si Almighty Father. Kung mahal natin si Almighty Father, mahal din natin si Jesus. Bakit? My Father and I are one, meaning one in heart.
Iisa ang hangarin, iisa ang puso, iisa ang goal. Kaya tayo ay kaisa ni Jesus Christ, kaisa rin tayo ni Almighty Father. Iisa ang puso. Kaya nga pag nasa heaven, hindi na kailangan magsalita doon kasi nagkakaintindihan yung heart. Nabasa ko, no? Or napanood ko. Nabasa ko ba o napanood ko? Recently lang. Sa sabi nung lalaki, ano siya, parang namatay siya, ganun. And then, bumalik siya. Sabi niya hindi nagsasalita. Pero nagkakaintindihan sa heart. Yun din yung na-experience ko na kahit hindi nagsasalita, pero nagkakaintindihan sa heart. Parang may naririnig ka sa heart mo, ganon. Ganon ang tatay natin, ganon si Jesus Christ. Kaya dapat kaisa tayo sa heart ng tatay natin. Verse 3, so He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Hindi tayo nabubuhay sa pagkain, no? Kaya hindi tayo dapat maging swapang. Maubusan akong pagkain dito. Kailangan mag-hoard tayo ng pagkain dahil nagkakagulo na ang mundo. Anong sabi dito? Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Yun din ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4. Verse 4. Dahil nung time na si Jesus was tempted by the devil, because Jesus fasted for 40 days and 40 nights. After nun, hungry na siya. Now, when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, sabi nung devil, command that these stones become bread. Ano sabi ni Jesus? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Na binanggit din dito sa Deuteronomy chapter 8. Hindi nakapag-aral si Jesus, no? Hindi siya nag-aral kasi noon may nagtuturo. Imbis na sila ang magturo kay Jesus, si Jesus ang nagtuturo sa mga tao. Kasi nga si Jesus galing siya kay Almighty Father. Kaya alam niya lahat. Kaya alam niya yung sinabi ni Almighty Father kay Moses. Kasi itong mga nangyayari sa Old Covenant, lahat ng nakasulat dito, si Almighty Father ito. Inutos niya kay Moses isulat. Kaya alam ni Jesus. Kabisado ni Jesus. Verse 4. Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. So, nung time na yung mga Israelites were in the wilderness, hindi nasira ang kanilang mga damit at ang kanilang mga paa ay hindi namaga. Imagine 40 years. Lakad-lakad lang sila. Bata pa sila, naglalakad na sila. Hindi nasira ang kanilang mga damit. Bakit? Kasi iningatan sila ni Almighty Father. Pag si Almighty Father nag-ingat, buhay ka pa. Ako, mag-isa ako. Buhay pa ako. Because of the Almighty God. Napakabait ni Almighty Father. Kung ayaw pa ni Almighty Father na kunin ka, hindi ka pa kukunin. Pero kung tapos na ang mission natin dito sa mundo, that's the time na kukunin na niya tayo. Pero habang may mission pa tayo dito sa mundo, habang tinuturuan pa niya tayo, hindi pa. Hindi,
kahit matanda ka na, matututo ka pa din, no? Hindi naman nag-i-stop ang matututo ka, hindi nag-i-stop yun na pag 30 na ako, mag-i-stop na ako matuto. Hindi. Kahit matanda ka, natututo tayo. Every day, we are learning, even if we are already old. Hindi lang sa school na kukuha ang turo. Saan? Sa totoong mundo. Dahil sa school, training ground lang yon. Ang magandang talaga na ay sumasama ka na talaga dito ng trials and tribulations. Dahil hindi lahat tinuturo sa school. Wala. Hindi lahat galing sa school. Konti lang, no? Natuto ka lang magbasa, nagsulat, na pwede ka rin man matuto sa bahay. At ang kinukuha mo lang sa school ay yung certificate. Kailangan validation ng mundo na to, kailangan. Kaya yun ang focus ng mga tao. Pero kay Almighty Father, kahit gaano pa ang pinag-aralan mo, masteral, doctorate, lagpas ka pa ng doctorate, ano ba ang inaral mo? Wala yung kay Almighty Father. It's all is in vain. Running or ang tawag nga doon sa Ecclesiastes, chasing after the wind. Verse 5, you should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Tayo, yung mga anak, ay tinuturuan ng lesson. Si Almighty Father, tinuturuan din tayo ng lesson para matuto tayo. Para ituwid tayo. Therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. Ano bang ways ng Almighty Father? Righteousness, goodness, meekness, to be humble. Yun ang gusto ni Almighty Father. At meron tayong takot sa Kanya, dahil pag may takot tayo sa Kanya, hindi tayo gagawa ng wickedness. May respeto tayo sa tatay natin. Pag may respeto tayo sa tatay natin, yung commandments na sinusunod natin, magkakaroon tayo ng respeto rin sa kapwa-tao natin. Matututo tayong mahalin natin yung kapwa-tao natin. Verse 7, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. So maganda yung land na ibibigay ni Almighty Father sa mga Israelites. Tayo, anong bibigay sa atin ni Almighty Father? A kingdom that will never end. That's our inheritance, no? Bahay ng tatay natin. So, kino-compare na naman natin yung mga Israelites at yung tayo. Kasi nga, sample ito, no? Itong nangyari sa mga Israelites. Verse 8, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey. Ngayon, sa kingdom of Jesus that will never end, meron namang flowing river of life doon. At saka may mga andun yung tree of tree of knowledge of good and evil nandun, at saka yung tree of life, nasa book of Revelation. At kasama natin ang bread of life, si Jesus Christ. Sama natin yung tatay natin, ang ating treasure. Verse 9, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of those hills you can dig copper. So yung Israel, ngayon, magandang lupa nila.
Yung stones doon, iron. Merong iron yung stones nila. And yung hills nila, pwede silang maghukay ng copper. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Beware that you do not forget the Lord your God. No? Bigla mga pinaalalahanan na huwag kakalimutan si Almighty Father pag nandun na kayo sa Israel, sa land flowing with milk and honey. Bakit? By not keeping His judgments, by not keeping His commandments, His judgments, and His statutes, which I command you today, lest when you have eaten and are full, and have built beautiful houses and dwell in them. Halimbawa, nandun na kayo sa land. Ang madami na kayo, plentiful na, abundant na ang na-experience nyo, sabi ni Moses sa mga Israelites. Baka makalimutan ninyo si Almighty Father. Sabi ni Moses. Kaya pinapaalalahanan niya ang mga tao na huwag kakalimutan si Almighty Father. Dahil ang mga tao, pag nagiging maganda ang buhay dito sa mundo, nakakalimutan si Almighty Father. Kaya nga, di ba, na it's easier for a camel to pass through an eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Bakit? Kasi yung mga rich man, plentiful sila, nakakalimut na sila na lumapit kay Almighty Father, nagiging arrogant, nagiging boastful, nagkakaroon ng pride. Magaganda na ang bahay, iisipin na, bakit ako sasamba pa or susundin si Almighty Father? Eh, ang ganda na ng bahay ko. Hindi, wala na, nandito na yung kailangan ko, ba't magbe-pray pa? Some people are like that. Verse 13, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, when your heart is lifted up, or pag naging mayabang ka, or prideful, or boastful, and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage, who led you through that great and terrible wilderness, in which were fiery serpents and scorpions and a thirsty land where there was no water, who brought water for you out of the flinty rock. So natatandaan natin, di ba, nung tayo na may huminto yung mundo noong 2021. Anong ginawa ng mga tao? Nagdasal sila, di ba? Pero ngayon, ano nang ginawa ng mga tao? Bumalik yung dating sigla ng economy. So, nawala ulit. Nanlamig ulit yung mga tao. Hindi na ulit lumapit kay Almighty Father. Ngayon, meron tayong pestilence, no? Famine. Parating na naman. Lalapit na naman ang mga tao kay Almighty Father. Kasi ganun lumalapit lang ang mga tao kay Almighty Father pag may famine, pag may pestilence. Dapat kahit walang famine, walang pestilence, lalapit tayo kay Almighty Father. Magpapasalamat tayo every day. Nagiging ungrateful kasi ang mga tao, nagiging complacent. Ay, okay na to, may tubig naman na darating sa gripo eh. Ay, mabilis lang yan, may pagkain tayo, may pera tayo. Nakakalimutang mag-pray kay Almighty Father. At kung nagpe-pray man kay Almighty Father, not wholeheartedly, no? At sumasamba sa mga foreign gods or false gods. Yung iba, ginagawa nilang sarili nilang Diyos. Mas mahal nila ang sarili nila kaysa kay Almighty Father. Ang dami sa internet. Nagpapabida. Gusto lahat ng tao, bida sila. Nakikipag-away. Hindi natapos yung away. Lahat may opinion, gano'n, na hindi naman dapat
Dahil nga, si Almighty Father siya ang ating focus. Yung iba naman tahimik lang, pero gumagawa ng wickedness, no? Kahit wala sa social media, tahimik silang gumagawa ng wickedness. Tago. Yung iba hindi tago ang gawa, pero parang wickedness pa rin, no? Tago man o hindi, wickedness pa rin. Verse 16, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know, that he might humble you, and that he might test you, to do you good in the end, para maging maganda in the end. Tinetest kayo ni Almighty Father. Gaya ni Jesus Christ, no? Si Jesus Christ, to know, to choose right, to choose good. Ito si Jesus Christ, oh. Isaiah chapter 7, verse... Umpisa natin sa... Then he said, hear now, O house of David, is it a small thing for you to weary men? But will you weary my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. To Jesus Christ. Book of Isaiah chapter 7. Curds and honey he shall eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. So pati si Jesus Christ dumaan din sa kahirapan. Hindi lang tayo ang nahihirapan. Si Jesus din nahihirapan siya. Kinakain niya curds and honey. Ano ba yung curds? Cheese na gatas na namuuna. Kaya curds kasi nga hindi fresh. Yun ang kinakain dahil yun ang mura. Dahil maraming milk noong time na yon, at saka maraming honey, libre lang. Curds and honey he shall eat. Si Jesus Christ, nung lumaki siya, habang papalaki siya, yun ang kinakain niya. Baby siya, yun ang kinakain niya. Papalaki siya, yun ang kinakain niya. Carpenter, si Jesus Christ. Bakit? That he may know to refuse the evil and choose the good. So si Jesus, he was tested also. Kaya nga kahit tayo pa ba, that he might test you and do you good in the end. Para sa ikabubuti natin. Matuto tayo na magtiis. Para ma-humble tayo. Verse 17, then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Si Almighty Father, siya nagbibigay sa atin ng blessings, that He may establish or confirm His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God and follow other gods, pag kinalimutan nyo si Almighty Father at sumunod kayo sa ibang mga Diyos-Diyosan, sa ibang mga sinasamba ninyo na ibang mga tao or kaluluwa na namatay na, or sumasamba kayo sa isang piece of wood or cloth or gold na korteng tao, I testify against you this day that you shall surely perish. Mamamatay. Ang tunay na kamatayan ay ang pagpunta ng kaluluwa sa impyerno. Yung kamatayan natin dito sa mundo, lumilipat lang tayo, no? Natatanggal yung ating flesh, and then yung soul natin lumilipat. Kung tayo ay followers of Jesus Christ and the Almighty Father, uwi tayo sa tatay natin. Ngayon, kung if we are disobedient to the Almighty Father,
yung kaluluwa natin, mamamatay. Bakit namamatay? Hindi siya totally mamamatay, but pag sinabing mamamatay, mapupunta sa impyerno kasi kamatayan yung impyerno. Death yung impyerno. Dahil there's no hope anymore pag yung kaluluwa ng tao ay nasa impyerno na. Kaya death nang matatawag yon. There's no hope in a future. That's death. Sa impyerno yon. Pero yung reward ng mga nagtitiwala kay Almighty Father, wala pa dahil andito pa tayo sa mundo. Dahil sabay-sabay sa atin ibibigay ang ating reward, kasabay ni Adam and Eve, ni Abraham, Isaac and Jacob, ni Noah, sino ba? Ka-level natin. Hindi nyo alam. Dahil lahat tayo creation ni Almighty God. Namatay. Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Ang naiiba lang si Jesus Christ dahil Son of Man, Son of God. Si Jesus Christ lang. Ngayon, kung yung mga taong sinasamba nyo dito sa mundo, yung mga santo, na gusto nyong sambahin or sinamba ninyo, kilala ba ni Almighty Father yon? Ngayon, kung sila ay sumamba ng mga graven images, hindi sila nagtiwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at ang sinasamba nila ay maraming mga tao, false gods yon or false deities yon, nasa impyerno sila kahit sinasamba pa nila si Almighty Father tsaka si Jesus. Pero kung may kasama naman sa sinasamba, gaya ni Mary, Elizabeth, Scholastica, si Peter, si John, kung sinasamba nila yon, sino pa ba? Si Anthony, si Raphael, sino pa ba? Si Anne, si Agatha, kung sinasamba yun ng mga tao, si Jude, sino pa ba? Si Thomas, kahit na mga apostles ang sinasamba nila, hindi pwedeng sambahin ang mga apostles. Hindi pwedeng tawagin because, ano yun? That's paganism. Ang i-worship lang natin, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit, no? Anong mangyayari sa mga taong sumasamba? Sa mga tao na namatay na? Pagans. Okay? So, yung sumasamba kay Carlo, na naglalaro ng Pokemon at Halo, na influencer daw ni Almighty Father, or influencer daw ng para sa mga tao, para kay Almighty Father. God's influencer ang tawag sa kanya. Yung sumasamba kay Carlo, yung tumatawag sa pangalan ni Carlo, ano yun? Wicked people. Dahil hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father, hindi sila nagtitiwala kay Jesus, gusto nilang sambahin si Carlo. Naintindihan mo? Nakakaintindi mo? Ako lang naman nanonood nito. Huwag ka na matulog, Iska. Pag nanonood ka, ha? Hindi ko mapigil. Bakit ganon? Verse 20, as the nations which the Lord destroys before you, so you shall perish. Pag sumamba ng mga false deities. Hindi lang yun ang mga false deities, ha? Kasama na ron yung square. Yearly, may square silang pupunta ron. Square yun eh. Tsaka yung may mga bata na nakasabit sa isang lalaki na malaking tiyan. Tsaka yung squat ba tawag doon? Yung nakaupo ng nakaganon. Yung naniniwala sa mga reincarnation. Yun, false deity rin yun, ha? Walang reincarnation. Pag naniniwala ka sa reincarnation, lagot ka kay Almighty Father. Kalokohan ni Satan yun. Sinungaling. Para asahan mo, hindi, sa second life na lang ako babawi.
Hindi ganun pwede. Hindi totoo yun. Ha? So as the nations which the Lord destroys before you, sisirain kayo ng Almighty Father, itatapon kayo sa eternal damnation. That's death, no? Because there's no hope in the future there. So you shall perish because you would not be obedient to the voice of the Lord your God. Dahil hindi kayo sumusunod sa boses ni Almighty Father. Deuteronomy chapter 9. Hear, O Israel, you are to cross over the Jordan today. Tatawid kayo ng Jordan ngayon. Dahil kayo ay nasa Heshbon at saka sa Bashan. So, iniiwan na ng mga Reubenites and Gadites and half the tribe of Manasseh, yung kanilang mga asawa at mga anak, yung livestock nila, mga gamit nila. So, yung mga lalaki lang na men of war ang cross over the Jordan, no? And go in to dispossess nations greater and mightier than yourself, cities great and fortified up to heaven. So sabi dito ni Moses, makinig kayo Israel, tatawid kayo ng Jordan ngayon, may mga makakalaban kayo, greater and mightier than yourself, mas madami at mas malakas, numerous and stronger than yourself. Cities great and fortified up to heaven. Bakit fortified up to heaven? Kasi mga giants, matatangkad, no? Malalaking tao. Kaya nga yung kanilang mga fortress or cities, yung fortified up to heaven, matatangkad yung, matataas yung mga walls. A people great and tall. Malalaking tao, matatangkad. Magagaling sa pakikipaglaban. The descendants of the Anakim. At kilala natin si Anakim or Rephaim. Anakim, Rephaim, Zamzumim, Emim, Nephilim. No? 5 yun, di ba? Sino nga yun, Mama? Mama, sino yon? Sino yung mga giants? Rephaim, Anakim, Zamzumim, Emim, and Nephilim. Ulitin mo, Mama. Ba't ayaw mo? So yun, mga giants yun. Yan ang tawag sa mga giants, no? 5 ang tawag. Pero ang familiar lang ang mga tao sa Nephilim. Pero si Anakim, Rephaim, Emim, tawag ng mga Moabites, Zamzumim, tawag ng mga Ammonites, ang Nephilim, no? Whom you know, and of whom you heard it said, who can stand before the descendants of Anak? Oh, yung mga Anakim. Sinong mananalo against the sons of Anak? Therefore, understand today that the Lord your God is He who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. So you shall drive them out and destroy them quickly, as the Lord has said to you. Lalabanan ninyo. Siya ang kasama ninyo. He is a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. Ano lang ang gagawin ng mga Israelites? Kasi meron silang mga spears or javelin or swords, meron silang mga ganon. Pero it's not enough dahil malalakas ang mga giants, matatangkad. Paano nila matatalo yon? Si Almighty Father ang kasama nila because He is a consuming fire. Tuloy natin, Verse 4, do not think in your heart after the Lord your God has cast them out before you, saying, because of my righteousness the Lord has brought me in to possess the land. But it is because of the wickedness of these nations that the Lord is driving them out from before you. Huwag niyong iisipin sa inyong puso. Tingnan niyo
huwag niyong iisipin sa inyong puso. Hindi sabi, huwag niyong iisipin sa inyong ulo. Kundi, huwag niyong iisipin sa inyong puso. Na kaya tinatanggal ni Almighty Father yung mga tao na yun dahil magaling kayo, dahil maayos kayong tao. Hindi yon. Kaya ni Almighty Father tatanggalin ang mga tao na yon, ang mga sons of Anak or descendants of Anak, is because wicked ang nation na yon. Kaya aalisin ni Almighty Father ang nation na yon. Bakit wicked ang nation, yung descendants of Anak? Dahil ang sinasamba nila ay hindi si Almighty Father. Kaya sila ay wicked nation. Uncleanness ang ginagawa nila, kung ano-anong mga bagay ang nakadumihan na halo-halo, immorality na, lahat-lahat na, and wala silang values or moral laws. Hindi kagaya ng kay Almighty Father. Tinuruan ni Almighty Father ang mga Israelites to be humble and to follow the laws and statutes. Merong laws and statutes, may righteousness. At si Almighty Father, He's righteous, siya ang nangunguna sa righteousness. Kaya tatanggalin ni Almighty Father yung mga descendants of Anak. Tayo kasi on our own, we are not righteous. Paano lang tayo naging righteous ngayon? Paano tayo matatanggap ni Almighty Father? Hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa relihiyoso tayo, kaya tayo tatanggapin ni Almighty Father. Bakit tayo tatanggapin ni Almighty Father? Bakit niya tayo mahal? Sagot. Mahal tayo ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Dito sa Philippians chapter 3, no? Verse 9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Yon ang righteousness. Hindi dahil sa mabuti tayong tao, kaya tayo sinisave ni Almighty Father, kundi dahil kay Jesus Christ, na gusto niya tayong ituwid. Dahil dapat maging kaisa tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Sa Romans chapter 8, verse 3 to 4. Nakakaintindi kaya? Naintindihan mo ba, ma? For what the law could not do, in that it was weak, through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, nai-incorporate natin, nakakaintindi ka, nai-incorporate natin yung Deuteronomy chapter 9 sa New Covenant kay Jesus Christ. Dahil on our own, wala tayong righteousness. Kaya dito sabi, di ba? So verse 4 ng Deuteronomy chapter 9, do not think in your heart after the Lord your God has cast them out from before you, saying, because of my righteousness the Lord has brought me in to possess this land, but it is because of the wickedness of these nations that the Lord is driving them out from before you. Hindi pwede kay Almighty Father ang wickedness. Verse 5, it is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations, that the Lord your God drives them out from before you, and that He may fulfill the word which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob.
Hindi dahil sa may righteousness tayo, kundi dahil sa promise yon ni Almighty Father kay Abraham, Isaac, and Jacob. At kaya tayo masasave because of the righteousness of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He is holy, He is just. And He never committed any error. Verse 6 of Deuteronomy chapter 9, therefore understand that the Lord your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, but for you are a stiff-necked people, rebellious people. Ibinibigay ni Almighty Father ang land na to, hindi dahil sa kayo ay mabuti, kasi matitigas ang ulo ninyo. Tayo, ibibigyan na tayo ni Almighty Father ng eternal salvation, hindi dahil sa mabuti tayo, kundi ibibigyan tayo ni Almighty Father ng eternal salvation because of Jesus Christ. Kasi on our own, we are stubborn, stiff-necked people. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Verse 7, remember, do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in the wilderness, from the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against the Lord. Up to now, nagkakasala tayo kay Almighty Father. No? So dito, kinakausap ni Moses ang mga Israelites. So ngayon, kung i-apply natin ngayon sa atin, up to now, nagkakasala tayo. Nakakalimot tayo. But because we have Jesus in our heart, napapatawad tayo ni Almighty Father. Hindi na natin pang kailangang pumatay ng mga animals. Mauubos yung mga animals. Mauubos yung mga cattle, yung mga cows. Yung mga goats, mga sheep, mauubos. Dahil madami tayo, lahat tayo wicked eh. Paglabas lang natin ng kalye, ando na yung kaaway mo. Magsusunog ulit ako ng goat. Kakasunog mo lang ng goat, lalabas ka na naman, nakita mo na naman yung nagigigil ako sa kaaway, papasok ka ulit, mag-offer dit ako ng goat for sin offering. O naubos na yung goat. Kaya once and for all, pinadala na ni Almighty Father si Jesus Christ. Verse 8, also in Horeb, you provoked the Lord to wrath, so that the Lord was angry enough with you to have you destroyed. To have destroyed you. Nung time nang nasa Horeb. Bakit? Ano ba yung nasa Horeb? So, inaalala ni Moses yung time that they were in Horeb. Kasi yung mga tao na kausap niya rito, mga bata pa sila or hindi pa sila nag-exist nung time na nasa Mount Horeb sila. Dahil nga itong mga taong to na kinakausap ni Moses, bagong generation. Dahil yung mga old people na galing from Egypt, namatay na sila sa wilderness. So wala na natira. Bago ng mga tao to nakausap. So inaalala ni Moses, tinuturuan niya yung mga tao. Dahil nga 40 years na yung dumaan or 38 years, no? Kaya tinuturuan ni or pinapaalala ni Moses to inform the people. Verse 9, when I went up into the mountain to receive the tablets of stone, nung umakyat ako sa Mount Sinai, sabi ni Moses, ikinukwento niya. Dahil nga hindi maalam yung mga kausap niya ngayon, nung time na to, hindi maalam. Hindi sila well informed. So, from the mouth of Moses na ito, although ikinukwento sa kanila ng kanilang mga parents, iba pa rin pag si Moses nagkwento. Dahil siya yung prophet ni Almighty God, no? The tablets of the covenant which the Lord had made for you, or had made with you. Then I stayed on the mountain 40 days and 40 nights. I neither ate bread nor drank water.
Yun yung tablets of stone. Ano ba yung tablets of stone? Yun yung nakasulat yung 10 Commandments. 40 days and 40 nights. Nasa Mount Horeb si or Mount Sinai si Moses. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Si Elijah, when he went to Mount Horeb, hindi rin siya kumakain at umiinom. 40 days and 40 nights siya naglakad to go to Mount Horeb. 40 days, no? Tandaan natin, 40 days na sa desert or wilderness ang mga tao, 40 days and 40 nights yung si Moses na kasama ni na nasa Mount Sinai, and then si Elijah 40 days and 40 nights when he went to Mount Horeb, at si Jesus Christ 40 days and 40 nights din na nag-fast, prayer and fasting. Kung si Jesus, 40 days and 40 nights, tayo ba, kaya ba natin ng 40 days and 40 nights? Verse 10. So yung 40 days and 40 nights or 40, it's purging yon, no? Verse 10, and then the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God. Si Almighty Father mismo nagsulat ng 10 Commandments. Kaya hindi natin dapat ibahin yung 10 Commandments. Si Almighty Father nagsulat nun. Sino ang nag-iba? Yung religion na itinatag ni Constantine. Iniba niya ang commandments ni Almighty Father. That's wickedness. Si Almighty Father ang gumawa, iniba ng tao, iniba ni Constantine. Tinanggal yung thou shall not make any graven image. Ang ipinalit, thou shall not covet your neighbor's goods. Na dapat ay isa lang sa thou shall not covet your neighbor's wife, thou shall not covet your neighbor's goods. Isa lang yun, na ginawa ng dalawa, hiniwalay. Para lang tanggalin yung thou shall not make any graven image. Yun yung religion na itinatag ni Constantine ng Roman Empire. Diba kakasabi lang ni Moses, huwag niyong babawasan ang law or huwag niyong dadagdagan. Anong ginawa? Tinanggal yung law na second law. Gawa yun ni Satan. Para sumamba ang mga tao sa graven image, mapalayo kay Almighty Father. Kaya ano na nangyari sa mundo natin ngayon? So 2 tablets of stone written with the finger of God, si Almighty Father mismo nagsulat. And on them are all the words which the Lord has spoken to you on the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly. And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that the Lord gave me the 2 tablets of stone, the tablets of the covenant. Kausap ni Almighty Father si Moses for 40 days and 40 nights. Then the Lord said to me, arise, go down quickly from here, for your people whom you brought out of Egypt have acted corruptly. They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made themselves a molded image. Nakita ni Almighty Father that the people created a molded image. Binibigay yung 10 Commandments, ha? Nanahimik. Si Moses walang kaalam-ala. Si Almighty Father alam niya. Kakausap lang niya sa mga Israelites, ha? And then 40 days and 40 days, nagkasala na agad yung mga tao. Verse 30, actually wala pang 40 yon. Nung nagkasala yung mga tao, siguro mga 30 days or 15 days. Verse 13, furthermore, the Lord spoke to me, saying, I have seen this people, and indeed they are a stiff-necked people, or stubborn, or rebellious. Si Lucifer, rebellious siya. Kayo yun, kung rebellious tayo, hindi natin sinusunod si Almighty Father, kanina tayo. Kung kayo ay rebellious, hindi nyo sinusunod si Almighty Father, kanina kayo. Kung binawasan ninyo yung commandments ni Almighty Father, kanino kayo?
Let me alone, sabi ni Almighty Father, verse 14, that I may destroy them and blot out their name from under heaven, and I will make of you a great nation, or a nation mightier and greater than they. Sabi ni Almighty Father kay Moses, sisirain ko sila, papatayin ko na lahat sila. Sabi ni Almighty Father, ikaw na lang Moses, gagawin kitang great nation. Ito ay isang test also for Moses. Para makita ni Almighty Father, reaction ni Moses. Pero alam naman ni Almighty Father ang reaction ni Moses. Kailangan lang na maisulat. Okay? Alam ni Almighty Father lahat ng mangyayari at nangyayari. Alam niya lahat. Pero kailangan na mangyari yun para maisulat dito, para masabi sa atin. So I turned and came down from the mountain, and the mountain burned with fire, and the 2 tablets of the covenant were in my 2 hands. Hawak-hawak ni Moses. Mabigat yun. Bato yun, no? Tablets. Hawak-hawak niyang ganon. Sulat ni Almighty Father mismo. Alam ni Almighty Father na magkakasala. And I looked, and behold, you had sinned against the Lord your God, had made for yourselves a molded calf. You had turned aside quickly from the way which the Lord had commanded you. Ang bilis niyong magbago ng isip. Kakausap lang sa iyo ni Almighty Father na wag gagawa ng molded image na gawa man sa animals, sa tao, from under the sea or above the earth. Kahit na heavenly hosts, sun, moon, stars, wag gagawa. Wala pang wala pang isang buwan. Gumawa na agad kayo. You had turned aside quickly from the way which the Lord had commanded you. Then I took the 2 tablets and threw them out of my 2 hands. Itinapon ni Moses, nakakainis na kayo. Kakasabi lang ni Almighty Father, napapahiya ako kay Almighty Father. Nainis ako sa inyo, ganun. Napahiya si Moses kay Almighty Father. Nakakagigil. Nagigil si Moses. Kuwang-kuwa ng mga tao. Yung gigil ni Moses, naitapon niya yung tablets ng 10 Commandments. Then I took the 2 tablets and threw them out of my 2 hands and broke them before your eyes. Verse 18, and I fell down before the Lord, or prostrated myself down before the Lord as at the first 40 days and 40 nights. Kasi may pangalawang 40 days and 40 nights kasi nga, yung pangalawang 40 days and 40 nights, yun yung time na binigay yung second set of tablets. Yung as at the first 40 days and 40 nights, I neither ate bread nor drank wine because of all your sin which you committed in doing wickedly in the sight of the Lord, to provoke Him to anger. Ginagalit ninyo si Almighty Father. Kakasabi lang, ginagalit ninyo. Naka-experience na ba kayo? Kakasabi mo lang, tapos ginawa na agad. Ang galing, di ba? Kakasabi lang, ang tigas ng ulo nito nanggigigil. Kung tayo lang din, nagigigil din tayo, no? For I was afraid of the anger and hot displeasure with which the Lord was angry with you, to destroy you. But the Lord listened to me at that time also. Dahil the Almighty Father was testing Moses. Ano bang gagawin ni Moses? Pero alam ni Almighty Father that Moses was humble. Gusto lang ni Almighty Father maisulat para hindi sabing sinungaling, no? Kasi gusto ni Almighty Father naka-record lahat. Naka-record lahat. And the Lord was very angry with Aaron. Bakit si Aaron galit? Bakit kay Aaron galit? Si Aaron na nahingi ng mga alahas. Actually, mga alahas ninyo. Gagawin natin ano yan. Golden calf. Si Aaron. Ang first high priest. Imagine, first high priest, siya pa yung nagkasala. Kasi nga, makasalanan tayo. Matigas talaga ulo natin.
Magpasalamat tayo sa tatay natin. He's very patient with us. And the Lord was very angry with Aaron and would have destroyed him. So I prayed for Aaron also at the same time. So pinag-pray din ni Moses si Aaron. Lord, huwag niyong patayin si Aaron. Lord, huwag niyo rin patayin yung mga tao. Kawawa naman po sila. Diba kayo po nag-save sa kanila from Egypt? Ngayon, papatayin niyo sila dito sa wilderness. Wag po, Lord. Mapapahiya tayo sa mga tao. Pinipigil ni Moses si Almighty Father. And alam ni Almighty Father yun. At natutuwa siya kay Moses. Kaya si Moses ang pinili niya to be his prophet ng time na to. Kasi, halimbawa, yung ibang tao na buhay ng time na to, tapos pinili ni Almighty, sasabihin ng ibang prophet, sige Lord, patayin na natin yan. Nakakabuisit na yung mga tao na yan, no? Pero iba si Moses, no? The Almighty Father tested Moses. So, hindi lang ang mga tao, lahat tinitest ni Almighty Father para maisulat dito, if Jesus. No? Inalaw ni Almighty Father na itest si Jesus ng devil. Para malaman natin, para ma-inform tayo na pwede pala, gayahin natin si Jesus, pwede pala. So si Jesus ang ating influencer. Pwede pala. Gayahin natin si Jesus, ganon. Verse 21, that I took your sin, the calf which you had made, and burned it with the fire, and crushed it, and ground it very small. Dinurog. Ano bang paanong durog yun? Binurn. Sinunog. Pagkasunog, dinikdik. Crushed it and ground it very small, until it was as fine as dust. Sa gigil ni Moses, no? Nanggigigil ako sa inyo. Sa gigil, di ba sabi ko sa inyo, yung bato gamit niya para sirain yung gold. Until it was as fine as dust, and I threw its dust into the brook that descended from the mountain. Yung brook, pwedeng inuman niyo ng tubig eh. Galing sa mountain yun. Malinis. Doon niya tinapon. At yun ay nainom ng mga Israelites. Verse 22, also at Tabera and Massa and Kibroth Hatava. Yung mga kasalanan ninyo sa Tabera, sa Massa, at saka sa Kibroth Hatava. No? Yung sa Massa, yung nanghihingi sila ng water. Ito namang sa Kibroth Hatava, yung nanghihingi sila ng meat, yung quail. Yung craving nila ng meat. Graves of craving or graves of lust. May pagkain naman sila, gusto pa nila, nagka-crave kami ng ice cream May pagkain naman tayo, hindi, sawa na ako dyan, gusto ko pa ng ibang panlasa naman. Hindi na, ibig sabihin hindi sila gutom, nagka-crave lang. Ano? And then dito sa Tabera, ay ang nangyari naman dito sa Tabera, yung nagko-complain naman yung mga tao, sinunog ni Almighty Father. A fire from God burned on the outskirts of the Israelite camp. Sa Numbers chapter 11, yun naman yung nangyari sa Tabera. Nag-complain yung mga tao. Kaya si Almighty Father galit also at Tabera and Massa and Kibroth Hatava. You provoked the Lord to wrath. Likewise, when the Lord sent you from Kadesh Barnea, saying, go up and possess the land which I have given you, then you rebelled against the commandment of the Lord your God, and you did not believe Him, nor obey His voice. Ito yung from Kadesh Barnea, i-check nila yung land, yung mga 12 spies. Pero yung 2 spies,
positive ang feedback. Pero yung 10 spies naman negative. Mga pare, negative. Ang daming giant doon. hindi natin masasakop yun. Ang ganda na nga ng land. Hindi natin masasakop yun. Ang daming giant. O yun yung nangyari sa Kadesh Barnea, no? Hindi naniwala kay Almighty Father. Binigyan ng bad report. Verse 24, you have been rebellious against the Lord from the day that I knew you. Kilala ko kayo. Napakatigas ng ulo ninyo, sabi ni Moses. Verse 25. So, pinapaalalahanan ni Moses yung mga tao dahil nga nahihiya siya kay Almighty Father. Dala-dala dyan yung buong Israelites. Ang laki na tinanda ni Moses. Verse 25, thus I prostrated myself before the Lord. 40 days and 40 nights I kept prostrating myself because the Lord had said He would destroy you. Lagi nagpe-pray si Moses, Lord, would you po silang destroy, Lord? Kawawa naman si Moses. Kawawa si Moses. Lord, would you silang destroy, please, Lord. Please, nang mamakaawa. So nakita ni Almighty Father yung sincerity ni Moses. No. Lord, please, Lord, wag po. Pero alam natin na si Moses ay nagkasala din dahil nakapatay siya ng isang Egyptian murder yon. Pero napatawad siya ni Almighty Father. Verse 26, therefore I prayed to the Lord and said, O Lord God, do not destroy your people and your inheritance. So tayo, inheritance tayo ni Almighty Father. Tayo ang kanyang treasure at ang tatay natin, He is also our treasure. Whom you have redeemed through your greatness, whom you have brought out of Egypt with a mighty hand. Remember your servants Abraham, Isaac, and Jacob. Do not look on the stubbornness of these people. I-overlook nyo na ba yung katigasan ng ulo nila? Ang isipin nyo na lang, Lord, yung promise nyo kay Abraham, Isaac, and Jacob. Please. Or on their wickedness or their sin. Huwag yun na lang tingnan yun, Lord. Yung promise mo na lang, Lord. Yun na lang ang gawin mo, Lord God. Yun ang prayer ni Moses. Lest the land from which you brought us should say, because the Lord was not able to bring them to the land which He promised them, and because He hated them, He has brought them out to kill them in the wilderness. Kasi yung mga tao, Lord God, nakatingin sa atin, yung mga Egyptians, baka sabihin ng mga Egyptians, galit kayo sa mga Israelites, kaya pinatay na lang sila sa wilderness, tinanggal mo sila sa Egypt. Ngayon, mamamatay sila sa wilderness. Wag na po, Lord, nakakaya sa mga tao. Patawarin niyo na yung mga Israelites. Maraming nakatingin sa atin, ang dami namin. So, dala-dala ni Moses yun. Yung guilt ng mga tao, yung trabaho na napakahirap ng trabaho na ginawa ni Moses. Verse 29, last verse of Deuteronomy chapter 9. Yet they are your people and your inheritance, whom you brought out by your mighty power and by your outstretched arm. Kayo, yung mga Israelites, tao mo sila, Almighty Father. May promise kayo sa kanila. Please, huwag niyo silang i-destroy. So si Moses, no? Kitang-kita ni Almighty Father yung humbleness ni Moses. Kaya nga nung time na si Miriam, sinisiraan niya si Moses kay Aaron, nag-uusap yung dalawang magkapatid na si Miriam at saka si Aaron, nagalit si Almighty Father kay Miriam. Kasi nga, ang ginagawa ni Moses, lagi siya nagpe-pray, nagpapakumbaba siya, Lord, huwag niyo patayin, Lord. Hindi, ibibigay ko sa, tapos sasabihin ni Almighty Father, ibibigay ko sa iyo ang mighty nation, mas magaling pa, mas greater pa. Hindi, Lord, ayoko, wag humble si Moses. Kung ibang mga tao lang yun, Lord, sige, kaya natin yun. Mighty yan, ako mag-lead sa mga tao. Patayin na natin itong mga Israelites na to. Pero hindi ganun si Moses, kasi nga nakita ni Almighty Father yung heart ni Moses. Kaya nga si Almighty Father, ipinagtanggol niya si Moses kay Miriam, kaya nagkaroon ng leprous skin, white as snow, yung si Miriam dahil nga sinisiraan niya si Moses, ichinichismis niya.
So tayo, anong gagawin ngayon natin? Magpapakumbaba tayo lagi sa tatay natin. Humble heart. Tanggal ang pride. Tanggal ang ego. Minsan nakakalimot tayo because we are innately sinful people. Nakakalimot tayo. At magpasalamat tayo kay Jesus dahil nasa sa atin si Jesus. Ginagamit natin ang pangalan ni Jesus para mapatawad tayo ng tatay natin. Kaya maganda ang tingin sa atin ng tatay natin because of Jesus Christ. Hindi natin pwedeng baliwalain si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, from the start, from the beginning, kasama na siya ni Almighty Father. Nababanggit na siya sa Book of Genesis, Book of Exodus, Book of Leviticus, Book of Numbers, Book of Deuteronomy, sa Book of Joshua. Ano pa ba ang kasunod? Book of... Ano ba bang kasunod ng Book of Joshua? Judges, no? Sa Book of Ruth, nabanggit siya, Kinsman Redeemer. Sa 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings and 2 Kings Chronicles, 1 and 2, ano pa ba? Ezra, Nehemiah. After ni Ezra and Nehemiah, si Esther, nabanggit din si Jesus dyan. Ha? Faithful. Si Job, sa Psalm, sa Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Babanggit lahat si Jesus Christ. Kaya importante si Jesus Christ dahil si Jesus Christ, itinaas ni Almighty Father ang name above all names. He is the coming King because He's faithful and true to our Father. Thank you, and God loves us all so much.